open our ears and open our hearts upang sa gayon ay maintindihan natin ang kanyang salita sa araw nito. Amen. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon kasi lahat tayo ay magiging leaders. Amen. To be a leader, hindi lang tayo taga-upo. Amen. Amen. Sabi dito, how God develop leaders. Sabi sa ang ating text, actually yung yung sinabi ni 1 Timothy 4:12 ba yun? Yung sinabihan ni Paul si Timothy na pag tayo ay bata pa bata pa actually. Pero ang ibig niya sabihin dito, pag tayo ay bata pa sa pananampalataya, wag daw tayong mahiyang. Wag tayong, basahin ko na lang para maintindihan din. 1 Timothy 4. Ayan o. Ay, Don't let anyone look down. yan. Don't let anyone look down on you because you are young. But set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Ngayon, ang pag-aaralan natin dito kasi ito ay inano ni Paul para siya ay magiging leader kasi katulad ni yung mga sa mga unang test sa Old Testament, ganon din yung ginawa ni Moses kay Joshua, di ba? Kumbaga, trinay ni Paul si Timothy. Ngayon naman, trinay naman ni Moses si Joshua. Ganon din yung pagsunod kung naalala si Elijah kay Elisha. Actually, si Elisha, hindi na, sabi niya, pinapaalis nga siya ni Elijah kasi siya ay kukunin na ng Lord. Pero si Elisha, dahil sa kagustuhan, dahil sa pagmamahal din niya sa Diyos, kaya hindi talaga siya bumitaw kay Elijah. So magkasama sila hanggang hindi siya kinuha ng... Ang pinapakita kasi dito ay nakikita mo kung paano nagiging, anong tawag doon? Committed itong mga ito na babanggit sa Biblia. Amen. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa buhay ni Joshua. Amen. Si Joshua ay sumasama na siya kay Moses, bata pa siya. Amen. Nakikita natin ito na siya ay bata pa dito sa Joshua, ay Numbers 11:28. Then Joshua the son of Nun, the attendant of Moses from his youth. So mula bata talagang siya ay tinetrain na ni Moses. Kasi siya ay isa na yung gagawing magiging maglilid sa mga Israelites pagka wala na si Moses. Kaya lahat dito tinetrain. Katulad din sa atin, inaalagaan tayo, especially si Rev, si Pastor Abanji, para tayo ay matuto maging leaders. Kasi sino ba naman kung hindi tayo matututo, kung walang magtuturo din siya, magtitrain sa atin, ay paano tayo matututo, di ba? Amen. So, sa Joshua, ano yung una, how God develop leaders? Una na ginagawa ng Diyos sa atin to develop leadership is obedience. Kailangan magiging obedient tayo sa binibigay ng Lord sa atin. Amen? Amen. Sabi dito, obedience is may kasabihan, a man is not far from the gates of heaven when he is fully submissive to the Lord's will. Pag kailangan magiging submissive tayo sa Lord's will, ano bang kalooban ng Diyos sa atin upang tayo ay gagawing magiging leader, magiging mamumuno sa anumang mga kongregasyon o whatever. Naranasan nyo ba naging leader nung kayo ay nag-aaral pa? Di ba? Amen. Bago pa tayo naging, ang mga teacher, tinitingnan nila kung sino talaga yung, magiging leader. Tinitingnan habang siya ay nagkaklase, tinitingnan niya kung sino ba yung talagang willing and gusto yung talagang meron siyang kakayahan upang maging leader. Ganon din tayo sa kongregasyon, sa ating ministry. Ang leader natin tinitingnan din kung halimbawa especially sa mga gift, tinitingnan niya kung
saan ba tayo, saan ba tayo pwedeng mag-leader. Di ba, kanya-kanya nga tayo dito na may nilalagay na leader sa any ministry. Amen. Amen. But a leader must first learn to obey before he can lead effectively. So, ibig sabihin, pag tayo ay gusto nating maging leader, tayo ay magiging obedience at magiging good follower din. Amen. Amen. So, obedience implies a willingness to learn. Because before God uses a person greatly, He trains them deeply in the school of obedience. Tinetrain tayo, kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos kasi sa salita ng Diyos doon natin nakikita ang kung paano tayo sumunod sa ating Panginoon. Paano tayo susunod kung wala tayong alam na salita ng Diyos. Amen. Amen. Obedience implies a willingness to learn. Amen. So, before any man can lead, he must first learn to be an excellent follower. So, pag tayo ay excellent follower, ay meron tayong, ano ba tawag doon? Magiging yung, nakikita sa atin. Kung tayo ay magiging, we are good leaders. If we are good followers, we are good leaders. Amen. Amen. Kasi anong sabi sa there are different authorities mentioned. There are many authorities kung saan tayo mag-obey. We obey to God, we obey to our parents, obey to husband sa mga may asawa. Hindi siya tumawa. Alam mo ba, natatawa ako minsan kasi naranasan ko na yun nung hindi pa ako Kristiyano. Siyempre, tayo ang kumakayod, di ba? Mostly sa mga asawa natin, hindi nagtatrabaho, siyempre. Pero let us acknowledge naman yung kanilang hirap na nag-aalaga sa ating anak, nag-aalaga sa ating bahay, di ba? Amen. Pero minsan pag yung nagagalit tayo, sasabihin tayo, ako yan, ganyan, ako na yun, naghanap boy, ganyan. Parang doon ko na-realize na pala yun, payabangan pala yun. Kasi kaya nga tayo pinag-isa ng Diyos, isa na lang yung katawan natin, so wala dapat gano'n. Amen. So intindihin na lang natin, amen. Tapos, kailangan the authorities like the government, our employer mostly, huwag tayo makipag-argue kasi hindi tayo mas mataas ang ating employer kaysa sa atin. Sa ating pastor, amen. So kailangan magiging obedient tayo sa ating mga kung sino na mamahala sa atin sa ministry. Amen. Amen. Kasi nakikita na, we obedient to God, Acts 4:19-20, to parents, Ephesians. Ito yung sinasabi na pag we honor and obey our parents, ito yung commandments with promise. Amen. To husband, nakikita naman natin dito yung sa husband. Magpasakop daw tayo sa ating asawa sa unang panahon. Pero ngayon kasi sobrang inaano ng mga tao yung yung mga babae daw, di ba? Totoo naman, pero pag tayo Kristiyano dapat talaga susundin pa rin natin yung pero pag yung sobra ka naman na inaabuso, yan mali naman yun. Pag na tayo magpaabuso kasi hindi naman kalooban ng Lord na tayo abusuhin ng ating mga asawa. Amen. Sa ating employer usually, dito ako talagang sa patience ko, sa employer ko, kasi sabi ko minsan nagreklamador talaga ako dati, nagreklamo ako. Pero minsan nagreklamo ako, pero ginagawa ko pa rin. Pero that time na makikipag-argue ka sa employer, walang kahihinat nun eh. Mas lalo lang bibigat ang problema nyo between you and your employer. So just say, okay, kahit na alam mo na sila'y mali na, okay ka na rin. Amen. Okay na lang. Kasi yun naman ang gusto nila, you have to say okay. Kasi employer natin sila. Amen. So yung sa pastor, yun, si Rev, di ba? Pag nagsalita si Rev, in the name of the Rev, napaka-powerful. Kasi hindi naman yung inaano natin na siya lang ng sa buhay na, pero siyempre, we have to give respect to her, kay Pastor Abandi, di ba? Kasi siya na mamahala sa atin, siya yung nagpa-pray sa atin, siya lahat yung nagtuturo sa atin, especially wala siyang talaga pahinga sa pagtuturo. Amen. Amen. So, anong una? Kailangan kung dinedevelop tayo ng Lord, tayo ay dapat maging obedience. Amen. Amen.
Now, susunod. Si Joshua, lahat ng sinabi ni Moses sa kanyang salita, kung mababasa natin sa Exodus 17:9-11. Basahin ko na. Pwede lang magbasa para mabilis. Exodus, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. Whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. And 9-11 to Kasi yung mga Amalekites dati yun ang kalaban ng mga Israelites, di ba? Pero inutusan ni Lord sila Moses na pipili siya ng sa tribe of Israel, sinabi niya na pipili siya ng 12. Yung sa 12 tribes, every leader of the tribe pipili siya. So, mga leaders talaga ang pinapili ni Lord upang sila ay lalaban sa mga Amalekites, papatungo sila doon sa land of promise. Amen. So ngayon, iano ko na lang yung pumili na sila ng 12. Tapos, pumunta sila doon. Ngayon, ang ginawa ng mga na sinabi nila, yung mga leaders na pumunta doon, bumalik sila, nag-report, lahat daw ay yung lugar na is a land of, honey, Yes. Flowing with milk and honey. Milk and honey. Ibig sabihin, mayaman talaga sila. Daw sila, nung pagbalik na kumuha din sila ng mga prutas kung nanggaling doon sa lugar na yon. Tapos ngayon, pero sabi nila yung mga tao daw doon ay malalaki. At saka yun daw lupa ay nangangain para yung kinakain daw yung mga tao, di ba? Ganun yung mga binalita nila sa Moses sa pagbabalik nila. Pero yung mga yung totoo pala yung sinasabi na fake news, ang daming fake news kasi hanggang ngayon marami pa rin fake news, di ba? So, ang ginawa din nila fake news din yun. Di pa nila nasubukan yung mga tao din doon ang tataas, sigante sila para kaming langgam sa kanila, sa kanyang kalaki. Di pa naman nila nasubukan na kalabanin, di ba? Pero itong si Joshua at si Caleb from the tribes of Judah and tribes of Benjamin, sila yung yung inano nila na hindi totoo yung sinasabi nyo. Kung kalooban ng Lord na tayo ay mananalo tayo, di ba sabi niya? So, sila ay nag-obey pa rin, inano nila, tapos nagkaroon sila ng courage, nagkaroon sila ng faith na kaya nila basta kasama nila si Lord. Amen. So, nagpunta nga sila doon. Tapos ngayon, ang sumunod kasi meron na silang naging obedient sila sa sinabi ni Moses, di pumunta na sila doon. Una nilang kinangker is sa Jericho, di ba? Pumunta sila doon. So magkaroon after that, nagkaroon sila ng faith. Sa kanilang faith, sama na ang pananampalataya nila sa Diyos. Kaya ngayon, pumunta na sila sa Jericho. Ang instruction, so importante na makinig tayo sa instruction upang alam natin yung instruction ng Lord na isa rin pagbabasa. Di paano tayo makinig sa instructions kung hindi tayo nagbabasa? Kasi puro salita ng Lord, di nakinig na sila. Ito ay kwento-kwento na lang, di ba? Kasi naman sa Bible naman ito. Shortcut ko na lang kasi yung para mas mabilis. Pumunta na sila doon. Tapos instruction nila in 6 days, ikutin nyo one time yung Jericho. Di ba yung sa Jericho ay na nabakod siya. Pagkatapos in 7 days, ikutin nyo ng 7 times. Di ba? Pagkatapos ng inikot nila ng 7 times, then nag-prepare din sila ng mga, di ba, yung mga priest, may dala silang mga horns, mga trumpet, mga ganon. Pagkatapos nung naikot na nilang 7 times yung Jericho, tapos they shout, di ba? Nagsisigaw sila para pagkatapos bigla na lang na yung walls natumba, di ba? Sa akala ng mga Amalekites, yung lugar na yun siya magpaprotect sa kanila, pero by the power of God and through the obedience and faith of those people of God, kaya nangyari. Tsaka yung obedience talaga nila na ginawa nila yon. Kaya yung wall. Sa makikita mo, if you are a good leader, you have to obey and listen to
to the Lord and to those who are in authority to you. Amen. Amen. Because faith, what is faith? Sino makamemorize ng faith? Yung mga disciple, training disciple. Faith is the assurance of things. Not, ano ba? yun? Sige nga. Hindi ko na rin Tumadar ka man. Sige. Faith is the assurance of things not seen. Diba? Faith is the assurance of things we hope for. Ito yung we hope for, ibig sabihin not seen din sa ibang translation kasi not seen. Things we hope for, the conviction of things not seen. So faith is a living, daring confidence in God's grace, so sure and certain that a man could stake his life on it 1,000 times. Sabi nga dito sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. So, without faith, iba naman yun, with work without faith is dead. Without faith, it is impossible to please God. Amen. Sa Hebrews 11:6. Amen. So, kailangan meron tayong pananampalataya katulad ng ginawa nila Joshua. Yung minsan pa na yung sa nangyari doon na tinalo yung 'di ba yung sila yung minsan itataas ni Moses yung mananalo sila. Pag ibababa ni Moses yung kanyang kamay, matatalo sila. So, yung diyan, nagkaroon sila ng connections kasi parang pinapakita doon si Moses ay nagpa-pray sa kanila, sila naman yung gumagawa sa pinapagawa ng kailangan magka-align, may connection. Di ba? Pag tumitingin si Joshua doon sa kamay ni Moses, di ba? So na-observe niya dahil sa kanyang lagi niyang ino-observe yung yung kamay ni Moses. So alam niya kung yung mga kaya ginawa nila kung matatalo sila, pinaupo sa bato si Moses, pagkatapos si Aaron sa Kior na kasama niya, sila yung nagtataas sa kamay ni Moses para lagi siyang mananalo, kaya lagi silang nanalo. Amen. Amen. So yun yung faith and prayer magkasama. Amen. Amen. Okay, next. Number 3 is courage. Sa isang attribute ng isang leader, kailangan courageous. Kahit anong, di ba, minsan nga yung, minsan pag walang courage, halimbawa sa isang leader, pag pag meron ka nang nabalitaan na hindi maganda, tapos ikaw na leader mismo yung, ayoko na, takot ako. Di ba? Di pati na yung kasama mo, mas mga under mo, di matatakot din sila, yung lalo sa mga sundalo, di ba? Pero ang sundalo, alam mo yung mga sundalo, ang pinapaano nila talaga yung sa front line, yung mga yung mga pinaka-lowest na rank, di ba? Hindi yung mga officer yung nauuna. Amen. Oo, sila yung frontliner talaga yung mga bago. Kaya minsan, kawawa naman yung mga bago kasi sila talaga yung nauuna na pag halimbawa na-ambush sila, di ba? Sila yung nauuna. Pero sa Diyos, lahat tayo ay frontliner. Amen. Kasi tayo ay courageous. Amen. Sa Joshua 1, sabi niya, sa Joshua 1, basahin natin yung Joshua 1 and 2. 3, 5, and 6. 1, 2, and then 5 and 6. Joshua 1, 2. 1. Joshua 1. Chapter 1. Chapter 1, 1. Sige, basahin na lang natin. Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses.
Di ba? Bibigay daw niya lahat ng ating maaapakan ay ibibigay niya. Amen. Where we should put our foot. Your territory will extend from the desert of Lebanon and from the great river, the Euphrates, and the Hittite country, Greci in the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. Amen. So, ibig sabihin, if we are obedient, and we are faithful to God, and we be courageous sa lahat ng mga pagsubok sa ating mga Kristiyano, di ba? Katulad ng ginawa nila yung pakikibaka sa mga nagiging courageous sila. So, sabi nga niya, no one will be able to stand up against you all the days of our life. Yun yung kanyang pangako sa mga leaders na willing na maglingkod. Amen. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Diba? So ano man nangyayari sa buhay natin ngayon, mga Kristiyano, ano man mangyari sa ating buhay, ano mang sirkumstansya ng buhay natin, sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you, but just be strong and courageous. Amen. Katulad ni Sister Bambi, courageous talaga siya. Bakit? Alam mo yung amo niya, na hirap doon siya, pero tatapon niya yung kontrata. Ganyan talaga dapat yung Kristiyano, pag tayong padadaig sa anumang problema. Ngayon, andyan na naman yung kanyang employer. Kaya mo yan, nakayawanan mo yan, di ba? Ano lang yan, yung kumbaga, yung sa una mo, physically, ka talaga, yung oo, yung physical yung naano sa'yo, yung talagang stress, yung physical niya. Ngayon naman, yung isip na naman. Pero God is good, God is with you, so makakaya mo yan, amen. Kasi sabi nga ng kanyang salita, hindi niya tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Sabi nga niya, I will never leave you, no, forsake you. Be strong and courageous. Laging sinasabi, be strong and courageous. Yan yung mga anak ng Diyos. Always be strong and courageous. So, pero sabi dito nga, pero may kondisyon pa, ano gagawin ni Joshua yan? Dapat sumusunod pa rin tayo. Yun, nabanggit ko na, obedience, faith, courage, they must work together. Amen. Upang tayo ay mapagtagumpay. Amen. And courage is contagious. Kasi when a brave man takes a stand, so even his followers will be makakatayo din lahat. Ano man yung mga katulad dito sa church noon yung yung kukunti na lang kami dito. Pero kami mga naiwan, yun talaga kami yung kumakapit lang kami, doon na minsan umiiyak, lalo nung pandemic, di ba? Grabe yun nangyari na yun. Parang minsan inisip ko, parang wala nang pag-asa. Ano nang mangyayari sa church? Walang tao na pumupunta sa church. Kami lang pumunta, sila, tumatakas sila papunta dito, si Nora, sino ang kasama natin? Oo. Tumatakas sila para lang pumunta dito kasi nung pandemic, grabe. Parang nung unang-una talagang wala nang pag-asa, ang dami namamatay. Bakit ngayon wala na bang namamatay? Kasi sobra naman yung pagbalita nila sa namamatay. Hundreds of thousands ang namamatay, di ba? Pero praise God kasi tayo ay courageous. Kahit anong mangyari, ay lagi pa rin tayo matatag kasi alam natin ang Diyos, ang pananampalataya natin ay ang Diyos ay nasa sa atin. Amen. Amen. So, patibayin ang ating pananampalataya sa Panginoon because it can bring walls down. Ano ba yung mga walls na yun? Yung mga pagsubok sa buhay natin bilang Kristiyano. Amen. Amen. And it can bring us victory. Amen. Amen. Intindihan natin? Amen. It can give also other people hope if we just hold on to our faith. So, it's about time that we have to embrace obedience to God, faith to God, and courage that is empowered by God. Tapos isa pa, next, number 4, is consecration.
Consecration, yung ano, sabi nga, yung decide to be set apart. Consecration. Na ang buhay natin ay hindi lang para sa atin. Ibig sabihin, pag if we, iset as, yung ano, iset apart, marami tayong dapat isakripisyo. Di ba? Kasi hindi na yung sa para gusto natin ang mangyayari. You are set apart for God's purpose. Amen? Pag ikaw ay tinawag, kailangan maglaan ka talaga ng oras mo, maglaan ka ng finances mo, maglaan ka ng time, ano ba? Kailangan may isusuko tayo, yung especially sa mga mali natin, kung meron tayong maling ginagawa, kailangan isuko natin sa ating Panginoon. Yung tawag niya, sabi niya, silent pero hindi silent. Ang malaking, nung sa sila Joshua, sa mahaba kasi pag ano ko pa ito, sila Joshua, ang problema nila that time, tapos na sila, nagtagumpay na sila to enter yung nadaig nilang Jericho. Ngayon pinapunta naman nila ng Lord sa AI ba yun? AI? May AI pala noon. Kasi may AI ngayon. Pero AI. Pumunta sila doon. Kaya ito yung nagkaroon sila ng kasi nung pumunta sila ng AI pala. Natalo sila, maraming namatay sa kanila. Bakit? Kasi yun pala, yung mga bagay na sabi ng Lord, susunugin ang mga bagay na yung mga nila, yung mga mahalagang bagay, mga gold siguro. Basta yung mga pwedeng lang pwede pa nilang gamitin, mga ganon. Hindi alam nila Joshua, hindi alam ni Caleb, Caleb at saka Joshua kasi yung magkasama talaga siya, sila talaga yung sumusunod sa Panginoon. Pero yung mga kasama nila, nagdala pa sila ng mga bagay-bagay na it's a curse to the Lord. Kaya sila ay natalo ngayon, di umiyak na si kasi bakit mo ba kami dinala dito kung ganito lang napapatayin mo kami? Ano ba yung nangyari? Ano ang gagawin namin? Kaya sinabi ng Lord sa kanila na kailangan ninyong sunugin yung mga bagay na kinuha ninyo at kailangan nyo yung magiging yung curse kasi yun yung mga kinuha nila. So, ibig sabihin sa atin ngayon, kasi hindi naman nangyayari sa atin yung mga ganon, marami tayong bagay na isusuko sa Lord. Let us sacrifice. Amen? Amen. Basahin ko na lang sa para meron pa naman time. Sa Joshua 7. Bakit wala dito makita? Joshua 7. Basahin ko na lang diretso, 7, 6, 7, 8, 9 to 13. Mali pala yung 6. Then Joshua tore his clothes and fell face down the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. The elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads. And Joshua said, Alas, sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us unto the hands of the Amorites to destroy us? If only we had been content to stay on the other side of the Jordan. Pardon your servants, Lord, what can I say now that Israel has been routed by its enemies? 9. The Canaanites and the other people of the country will hear about this, and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your great name? Si Joshua. Tapos sabi ng Lord sa verse 10 to 11, the Lord said to Joshua, Stand up! What are you doing down on your face? Israel has sinned. They have violated my covenants which I commanded them to keep.
They have taken some of the devoted things. They have stolen. They have lied. They have put them with their own possession. Sinikip nila, parang sarili na nilang possession. 12-13, that is why the Israelites cannot stand against their enemies. They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. So ibig sabihin, pag hindi natin tinalikuran ang lahat ng mga bagay na hindi kalooban ng, hindi yung, it is, hindi kalooban ng Lord, mga bagay-bagay, halimbawa sa pagkakasala, di ba? Minsan tumatalikod tayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Lord, nakakatakot yung sabi niya, I will not be with you anymore. Di ba? Ang hirap naman pag hindi na tayo sasamahan ng Lord. Ano mangyayari sa atin? Amen. Pero pag tayo ay sumunod sa kanyang salita, sabi nga, tapat ang Panginoon, kaya niyang gawin ang lahat ng pinangako niya sa atin. Lahat ng promise niya, kung tayo ay sumunod. Halimbawa, ano ba yung dapat natin sa buhay ng bawat isa, sa buhay natin, ano ba yung dapat natin i-sacrifice? Ko ano ba yung mga dapat natin, alam natin sa bawat isa sa atin kung ano ba yung dapat natin isuko. Amen? Amen. Ano ba yung tatanungin kita, ano yung dapat mo isuko? Lisa. Meron pa naman tayo, kaya okay lang. Susuko. Susuko yung ano ko. Siguro yung ano ko. Yung sariling kagustuhan. Amen. Sariling kagustuhan. Kasi sabi nga, we are set apart, consecrated na tayo by concentrate. We are set apart, kaya tayo tinawag. Ibig sabihin, pag tinawag ka, you are set apart by God. Amen. Kasi meron siyang sariling plano sa atin. Hindi natin plano na talaga yung buhay natin. Kung sinuko natin ang buhay natin sa ating Panginoon, siya na yung bahala sa atin. Kasi kaya nga minsan, sabi nga, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Kasi we are already set apart. Sabi nga niya sa kanya, if we are in Christ, we are a new creation. The old has gone in, the new has come. So bago na tayo, as the children of God, set apart by Him. So kailangan meron tayong obedience. Kung gusto natin maging leader, obedience. Meron tayong pananampalataya, courage, and consecration. Amen. Naintindihan ba natin? Amen. Hallelujah. Kaya kung tayo ay magpapatuloy, sabi sa Joshua 23:15, kung tayo ay magpapatuloy na gumagawa ng mali, ay susumpain ng Panginoon. Meron siyang sinabi dito na sabi nga niya, hindi na I will not be with them anymore. Gusto ba natin yun? Amen. Kaya minsan sa Pilipinas, yung lagi tayo na magpapari sa Pilipinas, grabe talaga yung nangyayari sa atin sa Pilipinas. Ang ano lang talaga, si Lord na lang talaga yung may God is in control naman. Kaya patuloy pa rin tayo manalangin na sana yung mga, especially sa mga nangyayari nung magkaroon sila ng banal na takot sa Diyos. Amen. Wag tayong magsawa mag-pray, it shall come to pass na pero it's still the will of God be done sa ating bansang Pilipinas. Pero if we have faith na kayang baguhin ng Lord ang puso ng lahat ng mga namumuno sa atin, ay magkaroon ng, especially yung sa kapayapaan. So but too much hatred, sa bagay sabi naman ng salita ng Lord, ang mga masasama ay patuloy na magpapakasama, pero ang mga mabubuti ay patuloy na nagpapabuti. Kaya it's darating nga, sabi nga, siguro talaga ito yung warning sa ating wake up call na marapit na talagang darating ng Lord kasi ang dami nang nangyari, especially sa ating bansa, lindol, sunog, bagyo, dami nang nangyayari. So, nakakalungkot talaga yung sa ating bansa. Sabi ko nga pinsan, paano pa yung, especially sa yung mga maliliit lang na dahil sa
ano ba yun? Sobrang gulo nila. Wala kasing nag-a-accept na mali. Puro sila tama. Kahit mali sila, alam naman nila sa sarili nila kung mali sila, di ba? Especially sa corruption. So let us continue to pray. Yun lang sa Pilipinas kasi ito yung lesson learned bilang leader, magiging leader tayo. Malay mo, sa pag-uwi natin sa Pilipinas, magpo-forward, magiging kapitan ka, magiging mayor. Amen. Amen. Malay natin kasi tayo gagamitin ng Lord upang magkaroon ng mai-spread natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Paano na pag tayo magiging leader, hindi gagamitin tayo pang ipahayag yung kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Diba? Hindi meron talagang umuwi sa amin, sa amin talaga nagiging talaga sila. Pero hindi pero pag tayo ay magiging mayor, tayo magiging kapitan, huwag tayong mahihila doon kasi naranasan ko nagtrabaho sa gobyerno, puro talaga hindi talaga ayaw ko doon kasi puro lies, magre-report ka live. Hindi totoo yung mga report, nagre-report kami noon, gusto bakit ganito pala sa gobyerno, magre-report ako ng ganyan, wala naman. Magre-report ka lang kasi hindi naman nila binibisita yung lugar namin, bundok yun. Diba? Yung mga ganon. Malay natin pag tayo maging leader tayo ng katotohanan sa ating lugar. Amen. Amen. To God be the glory. Doon ako nagtatapos. Thank you sa pag-listening. Amen. Kasi yung topic dito kasi is leadership. Amen. Pastora yung post niya yung Kapitan Irene. Amen. Mahirap